Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito pong nasa screen mga kababayan ay ang mga nagain po ng ikatlong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, so tatlo na po ang impeachment complaint. Bale, yung unang dalawa po, ang mga kasama po ron, yung grupo ni former Senator Antonio Trillanes, grupo ni former Senator Leila de Lima. Nandun din yung Akbayan, tapos yung ano ba yung isa? Basta nandun din po yung grupo nila Franz Castro. Yun po yung grupo nila. So, naku mga kababayan, tatlo na po ang kinaharap na impeachment complaint ni Sara Duterte. At yan po ang abangan natin kung ano mangyayari dyan, kung bibilisan ba nila impeachment proceedings mga kababayan. Bali ang inintay lang po ay ang numero mga kababayan na sigurado naman na sa House of Representatives. Sigurado po ang numero, pero pagdating po sa Senate mukhang magkakaroon pa ng ligawan mga kababayan. Katulad po nangyari kay Corona, impeachment proceedings kay Corona, nung una po, konti lang po ang sumusuporta, pero nung huli na, nung nagkabotohan na, ayun po, ay na-impeach itong si former Chief Justice Corona. Kaya naman ito po yung numbers game. Ang matindi lang nito mga kababayan, kapag si Sara Duterte po ay na-impeach, ang ibig sabihin po nun, siya po ay matatanggal sa pagka-presidente at isa pa, hindi na po siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sapagkat hindi na po siya pwedeng humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kahit barangay captain. Bawal na po. Sa totoo lang naman mga kababayan, na gano'n na yan Ang dami na niyang ganyan nung nag-mayor mga kababayan. Pati nga itong nung siya yung naging deputy secretary at itong ngayon ay vice president, napakarami pong usapin pagdating po sa pera. Talaga naman kapag pera pinag-usapan, dyan po nagkakaproblema mga kababayan. So dahil nga po sa hindi po pagdalo sa mga hearing, hindi niya po napaliwanag kung saan niya dinala o saan napunta ang confidential funds ng Department of Education na hinawakan niya dati at ngayon po itong Office of the Vice President. Binigyan po siya, dahil beses siya inimbita para magpaliwanag pero talagang dinedma niya, ayaw niya na. Bakit daw siya magpapaliwanag? Sino ba kayo? Kaya naman mga kababayan, yan, sinampahan siya ng impeachment complaint. Ang dami na pong betrayal of public trust. Ewan ko lang kung magkakaroon ng ng plunder case laban kay Sara Duterte. Po yung abangan natin. So yan mga kababayan, tatlo na po ang impeachment complaint kay Sara Duterte. At itong pinakahuli, ang nagsampa po ay yan, si Father. Si Father po mga kababayan. Basahin lang natin ilang comment ng mga DD shit. Yung mga DD shit dito Sabi, Father, hinay-hinay lang Baka magsilabasan ng mga anak mo niyan at mga chicks mo. Ayan mga kababayan, so binabanata na si Father. Sabi ko sa inyo ang dami pong trolls kasi. Ang dami pong trolls, lalong-lalo na ngayon 19 na ngayon, so kasi sweldo pa lang. So ayan mga kababayan, binabanatan si Father. Kapag talaga kinalaban mo itong mga kampo ng DDS, talagang ikaw ay babanatan ng mga troll Ayan, ano pa nakasabi rito? Ano na nangyayari sa ating bansa pati priest kasama na rin nasaan ang mga karangalan nila, dapat tulungan nila ang taong bayan kaysa ilulubog ang mga tao. Ang kabutihan at karangalan ay naiiwan sa mata at puso ng tao. Nangaral pa. Nangaral pa itong DDS na ito. Laki siguro ng ayuda nila. Napagbintangan pa nga umaasa o tawag dito, nakikinabang sa ayuda si Father. Yun si Father, mukhang natapalan na ng pera.
Grabe talaga ito mga comment. Padre Damaso alert. Padre Kamote. Naku, ang dami ng pangalan ni Father. Father, pati ikaw, sumali, susumbong ka namin sa Santo Papa, bawal yan. O yan, susumbong pa kay, kay Pope. Wow, galit ang mga pro at trolls. Dapat lang wag na patahalin o patagalin. Impeach na, go, go, go. O yan, ha. Ayan naman ang sabi ng sumusuporta po sa impeachment. Ayan, mga kababayan. O, 3 na po ang inihahing impeachment complaint kay Sara Duterte. At ito bilang pagtatapos mga kababayan, ha. Update lang tayo. Nako, eto pong si Presidente Bongbong Marcos ay ipinaubaya na sa DOJ ang rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina Digong, Bato, Go at iba pa. Ayan mga kababayan, so wala siyang pake. Kasi pag pinag-usapan mga kababayan ay yung ICC, nagsasalita po si Pangulong Marcos, sinasabi niya, hindi natin susuportahan ang ICC. Hindi po tayo may ipagtulungan sa ICC. Diba yung madalas naririnig natin, hindi tayo miyembro ng ICC kaya hindi tayo may ipagtulungan sa ICC. Ayan po yung sinasabi ni Presidente Marcos eh. Pero ngayon, pagdating dito sa kaso, sa recommendation ng Quadcom na kasuhan sina Digong, Bato, Go at iba pa, tahimik lang si Presidente Marcos. No comment. Ibig sabihin, kapag no comment, sige lang, go, go, go. Ganun po yun. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung idiretso ng Quadcom o DOJ ang magkaso dito sa mga pangalang ito, Digong, Batogo at iba pa. Hindi niya pinigilan. Pero sa ICC, hindi natin tutulungan ng ICC. Hindi tayo membro ng ICC kaya hindi tayo may ikipagtulungan sa ICC. Pero pagdating dito sa kaso, sa rekomendasyon ng Quadcom, bahala na raw ang DOJ. DOJ ang magpapasya kaugnay sa rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa naging resulta ng kanilang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayan, mga kababayan, hindi nangialam. Bahala kayo DOJ. Kasuhan nyo yan. So, ibig sabihin mga kababayan, hinahayaan niya lang. Kasi kasi sa totoo lang, kapag nagsasalita si Presidente, laging may sagot ang mga DD shit eh. Katulad nung ito halimbawa ko lang. Katulad nung yung budget sa 2025, hindi niya muna pipirmahan kasi pag-aaralan muna. Yung mga DDS, iba sumisigaw, wag pirmahan, wag pirmahan, wag pirmahan. Tapos ngayon sabi ni Presidente Marcos, sige, wag muna pirmahan. Dapat schedule sa 20. Pero sabi, sige, wag muna, pag-aralan muna natin. Sabi ng DDS, nagdadrama ka lang. Si BBM, nagdadrama. Walang iya kayo mga DDS kaya. Hindi na tuloy alam ng Presidente Marcos kung siya sa lugar. Sabi nyo, wag pirmahan, ibito. Ngayon, pinag-aaralan, hindi na nga pipirmahan. Sasabihin nyo, nagdadrama naman. Ano ba talaga? Mga DDS, mga buang ba kayo? Mga DDS, ano ba mga bangag ba kayo? Si Cathy Binag nagsabi nun, sabog ka ba? Kapatid na born again Christian Cathy Binag, sabog ka ba? Ayan kasi ang sabi ni Cathy Binag, nagdadrama daw ang presidente, kaya hindi mo na pinirmahan. Ako. Mga ganyan kasi yan mga DDS eh. Okay, so ayan mga kababayan, ngayon naman, kapag nagsalita si Presidente, gagamitin na naman niya ng mga DDS at kung ano na naman sasabihin labang kay Presidente. Kaya quiet na lang siya. Mas maganda yung quiet. Tahimik lang tayo, okay, maingay. Wala tayong sasabihin, basta bahala na DOJ dyan, bahala na DOJ. Kasi pag nagsalita si Presidente Marcos, babanata na naman siya ng mga alipores ni Duterte. Di tahimik na lang. Pero yung tahimik na yon, ibig sabihin nun, sige, go, go, go. Ayun lang naman ibig sabihin nun eh. Diba? Pag tumahimik, ibig sabihin,
good as cash. Ay, good as cash. Good as yes na yon mga kababayan. Kaya tumahimik si Presidente Marcos. At hinayaan na ang DOJ. So, bahala ka ngayon, DOJ Secretary John Vic Remulla. Ay, hindi pala. Sa DILG pala yon. Bahala ka na dyan, Boying Remulla sa DOJ kung kakasuhan ba itong si Duterte. Kasi ayon po yan sa rekomendasyon ng Quadcom. Ano sa tingin ninyo mga kababayan ang gagawin ng DOJ? Kakasuhan ba o kakasuhan? Dalawa lang pagpipilian mga kababayan, kakasuhan ba o kakasuhan? Mamili po kayo kung ano gusto ninyo. O tatluin na natin, sige, tatluin natin ang pagpipilian. Ang DOJ ba sa tingin ninyo, kakasuhan ba o kakasuhan o kakasuhan? Ay mga kababayan, basta sabi ni Presidente Marcos, bahala na kayo DOJ, bahala ka na Boying Remulla. Laki-laki ng sahod mo dyan pagtrabaho ka. Kaya yan. Sabi tuloy na ito, basahin lang natin ilang komento bilang pagtatapos. Sabi ng itong isang DD sheet, walang utang na loob. Walang disposisyon, hindi makadesisyon. Sabi ni nung DDS. Gawin mo ng lahat. Ngag. Sa bagay, wala ka namang utang na loob sa mga Duterte. Meron tayong Panginoon, napihin nyo man. Lagi ang mga Duterte, hindi kayo mananaig dahil ang taong bayan ang maghuhusga. Ano ata ito, yung mga nabulag na. Nabulag na itong mga nagsasabi ng gano'n. Hindi nila alam kung bakit may rekomendasyon ang House of Representatives, ang Quadcom, para kasuhan itong mga pangalang ito, Duterte, Batogo, at iba pa. Tingnan ninyo, bakit ba kakasuhan? Dahil lang makalaban sa politika? Hindi. Dahil lumabas po sa kanilang mga ining, lumabas po ang katotohanan na talagang may kinalaman na ito sa EJK. Para naman kayo nagbubulag-bulagan ba kayo mga DDS? Huwag nyo tingnan yung mga natin dyan, yung mga congressman, tingnan ninyo yung mga naglabas ng ebidensya. Para kayong mga nangaano kayo eh. So yan mga kababayan, yung ating update. Unang-una, ang ikatlong impeachment case kay Sara Duterte ay inihahain na mga kababayan. At pangalawa, no comment ang Pangulong Bongbong Marcos sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina Digong, Batogo at iba pa. At ang ginawa niya, ipinaubaya sa DOJ. So, nasa kamay, mga kababayan. Nasa kamay ni Boying Remulla kung ano mangyayari. Sa tingin ko, matutuluyan to. Sa tingin ko, itutuloy ni Boying Remulla. Kasi po, wala naman siya magagawa eh. Meron pong reklamo eh. Di ba? Meron po mga ebidensya, pag-aaralan nila yan at sa tingin nila, hindi naman sila magsasampa ng kaso kung wala pong ebidensya. Kasi mga abogado rin naman yan, hindi naman abogaduhan lang yung mga yan. Diba? So, yun po mga kababayan, yung ating update at teka lang guys, ito lang, saglit. Meron lang akong gustong ipakita sa inyo, mga kababayan. Ito po. Balitang Maynila po tayo. Saglit lang. Okay. So ito, live po sila mga kababayan ngayon. Ayan mga kababayan, simbang gabi po dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya kung kayo po ay may oras, kayo po ay magsimba, magsisi ng inyong mga kasalanan. Ayan mga kababayan, so magsimba po tayo. Nagsimula po yan nung gabi ng 15. So 15, 16, 17, 18 ay sa 5 days na po tuloy-tuloy ang simbang gabi dyan po sa lungsod ng Maynila. Ay, mga yung mga iba dyan baka wala naman kayong ginagawa. Magsimba po tayo at magsisi ng ating mga kasalanan. Kaysa manira kayo ng manira ng tao, magchismis-chismisan, ito, makinig tayo kay Father. Nailigtas ang sanlibutan. Pero ano yung naging basihan niya sa kanyang desisyon? Ano yung naging basis niya para umuo? Walang iba
kundi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, pag tayo umuoo sa Diyos, hindi tayo magkakamali. Pag binibigay natin yung oo sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Amen, 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 amen. Okay, so yan po mga kababayan. Ano pa ba ang ganap dyan sa lungsod ng Maynila? Teka lang. At ito, kanina po ay pinagkaloob ang mga graduation gift sa ating mga masisipag na mag-aaral sa PLM at UDM. Isang munting tanda ng ating pagpapahalaga at suporta sa pagsusumikap at kanilang dedikasyon na ipinakita mula sa pamahalang lungsod ng Maynila. Hangad namin ang inyong tagumpay. Yan mga kababayan. Ayan po si Mayor Hani Lacuna Pangan. Guys tandaan nyo po sa darating na halalan, sa darating po na election 2025 yan po sa lungsod ng Maynila. Nako, pumili po tayo ng talagang para sa tao at para sa mga batang Maynila. Pumili po tayo ng sumusuporta sa gobyerno at sinusuporta ng gobyerno para tuloy-tuloy ang ligaya dyan po sa lungsod ng Maynila. Huwag po yung kumakalaban sa gobyerno kasi kapag gumalaban ka sa gobyerno, sigurado wala kang suporta galing sa national government. At nakikita pa kung yung mga kampi mo, si Cookie ni may Cookie ni nako, marami pong magagaling na mga konsihal ng bayan dito po sa kampo ni Mayor Hani Lacuna mga kababayan. Yun na po ang inyong piliin. Huwag po yung mga iba na wala namang alam, basta lang sumali, mga kababayan. Diyan sa grupo nila. Okay, basta po Hani Yul tayo mga kababayan sa 2025 mayoralty election diyan po sa lungsod ng Maynila. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programang Batang Maynila Toys. Ingat po tayo palagi. God bless po.